Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At grabe na naman po ang ating ibabalita sa mga bulag, sa mga bingi. Makinig po kayo at manood. Pero bago natin yung pag-usapan, siyempre dito muna si Alden Richards. Marami na naman pong nagtaas ng kilay. Marami na naman pong nainggit. Siyempre mga kapwa-artista rin ni Alden Richards. Kasi nga po mga kaaldab, sa dami-rami ng artista, di po ba, na po pwede si Alden Richards pa. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, si Alden, napakarami pong blessing ang nakukuha. Napakarami pong blessing ang dumarating sa buhay niya. Sa tingin niyo po ba, kung nililin lang niya lang ang fans ng Aldab Nation, kung gumagawa po si Alden Richards ng malaking kalokohan, sa tingin niyo po ba, o kasinungalingan, tatamasa po ba siya ng napakaraming blessing? Tatanggap po ba siya ng mga bagay-bagay na sa tingin po niya o sa tingin po ng Panginoon ginagamit lang po? Hindi, real talk to mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga taong kumbaga nagre-react at nagko-komento, o ba? O baka sabihin mo, ikaw nga Mr. Destiny, ginagamit mo. Una sa lahat po kasi ng mga sinasabi ko, pinapakita ko, galing po mismo sa social media, galing po sa mga taong mas malalapit sa pamilya Polkerson at pamilya Mendoza. Hindi po ako nag-edit gaya po ng iba. Hindi po natin ginagawa yung mga bagay na malalaswa gaya ng paghalik, di po ba, ni Alden Richards kay Catherine, paggagawa ng mga issue na si Mengay ganito, si Mengay ganon, di po ba, nabuntis si Mengay, kami pong Aldab Nation 101% na never po namin ginagawa yan. Never po kaming kumbaga gagawa ng issue para lang po makakuha ng atensyon. Gaya nga na sinabi ko, kung attention lang naman po pag-uusapan, syempre ibang content na po yung gagawin ko. Mas makikilala ako, mas magiging popular ako gaya po ng iba. Pero hindi po yun kumbaga ginawa, kasi alam ko ang mga mamis, mga titas, mga senyor na nakasama ko po, at yung mga nasa team bahay, team abroad na talagang sumuporta, tumulong, isa po sa kumuha, isa po sa mga nagpalabas, di po ba? Pero okay na yan, ando na yan Kumbaga sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga bagay-bagay na maging kampante ka lang, maging relax ka lang. Alam nyo naman po mga kaaldab, napakaraming issue na lumabas ngayon sa social media. Napakarami ngayong mga kaganapan na talaga naman pong mapapaisip ka. Talaga naman pong makikita mo at malalaman mo at mapapanood mo. Pero andun na tayo mga kaaldab. Sabihin na natin yung issue na ganito ganyan, di po ba? Normal na lang yan. Pero dito naman po tayo sa mga nagsasabi, sa mga nagpaparinig, sa mga nagpo-post na wala si Mengay sa Mission Impossible sa premiere night. Number 1 pan si Mengay na Mission Impossible. Paano hindi siya dyan pupunta? Papaanong wala siya? Hindi po ba? Although hindi po siya nakita sa camera, hindi po siya katulad ni Richard Polkerson. Alam nyo, hindi po ba, na isa po siya sa talagang pasikreto
na magpapapicture, lalapit. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mengay, mala ninja moves na po yung galawan niya. Mahusay na po siyang magtago. Magaling na po siyang mag-effort. Hindi po katulad ng dati. May mga punto, may mga... Sabi ko nga po sa inyo, kapag nag-disguise si Mengay, hindi nyo na makikilala eh. Kung ang daming tao po sa airport, sa NAIA, talagang nakalusot pa. Diyan pa kaya sa Korea? Hindi, sinasabi ko lang po mga kaaldab para lang po malinaw. Kapag number 1 fanatic ka at sa tingin mo kaya mo naman pong pumunta at sa palagay mo malapit lang ang lugar na pupuntahan mo, magdadalawang isip ka ba? Oo. Hindi, real talk. Alam niyo, di po ba nag-concert po yung Lux? Lux po ba yun? Basta may concert po yung panahon na yun na may show si Mengay sa Daddy's Girls o may taping po. Anong ginawa po niya? Sumakay po siya ng motor. Di po ba? At kaninong motor nga po ba yung sinakyan niya? Kay Wally. At nagpahatid nga po siya sa concert. Ito yung sinasabi ko mga kaaldab na matagal pa at napakalayo pa. At nasaan nga po ba si Mengay? At bakit wala nga po si Mengay sa Itbulaga? Doon pa lang may mali na, pero syempre hindi natin pwedeng ipilit yung mga bagay-bagay na alam po nating ibabash lang tayo. Alam naman po nila mga kaaldab na bawat update, bawat pinapakita ko, talaga naman pong makikita at mapapanood at mapapakinggan nyo. Kaya nga sabi ko nyo, sa dami po ng mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talagang masaya. Talagang mapapaisip ka. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, kampante lang po kayo, maging matatag. Kasi ako, tuloy-tuloy naman po yung laban. Never po tayong magpapa-apekto. Never tayong magsasabi ng ganito ganyan. Kasi marami po tayong ebidensya. Marami tayong resibo na po pwedeng isampal. Iba to sa mga taong nagpapakalat po ng hindi magandang impormasyon. Sa mga kumbaga pahayag at komento, relax lang po tayo. Hayaan po natin sila kasi darating din po yung point mga kaaldab, tayo pa rin po yung bida. Tayo pa rin po yung panalo. Hindi po ba? Gaya nga po na sabi ko sa inyo, walang post si Maine Polkerson na papabor sa mga fans ng Armain at Maine Fanatics. Walang post si Richard Polkerson Jr. na mapapabor sa mga captain na kahit napakaraming post, kahit napakaraming update, tapos yung ABS-CBN pa kuno nakikisawsaw, wala nang maniniwala sa kanila. Wala nang tao ang makapagsasabi na totoo na kasi nagamit po eh. Ito yung maganda dyan mga kaaldab, na pinaasa po ni Catherine at ng management ng ABS-CBN ang Katden fans. Sa bandang huli, wala, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, kami pong Aldab Nation nagsabi na ng maaga pa na yung tambalang Catherine at Alden, pelikula lang, collaboration lang, hanggang dun lang. Pero pinahype, pinainit, napakaraming tao nakisawsaw, halos buong ABS-CBN, talagang nakita mo yung effort na binigay nila. Hindi, real talk to. Wala pong balita na pumabor sa Katden kina Lars Santiago, Aubrey Carampel, Nelson Canlas. Ito po yung mga bigatin, kilalang mga news anchor sa pagbabalita sa showbiz. Di po ba? Meron pa po yung updated with Nelson Canlas. Tapos yung exclusive interview ni Aubrey Carampel. Doon po yung sa pulang araw. Baka sabihin nyo, di po ba? Hindi pa natatapos yung pulang araw doon. Pero never pong pinag-usapan yan. At ito pa po yung isa. Hindi po ba? Kay Christopher Min, ayon sa kanyang reliable source na nasa loob daw ng ABS-CBN, marami daw mga kaganapan na hindi nga po raw sinasabi sa social media. Maraming mga kaganapan na ganito ganyan. Totoo naman po eh. Tapos ito pa po yung isa, si Ogie Diaz, na keso
Ayon daw po sa kanyang reliable source na nasa loob daw po ng van, mas matindi pa nga po raw yung laplapan na nangyari yakapan. Tapos umingay pa yung singsing na binigay. Singsing po ba yun o bracelet? Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, relax lang po ako, kampante. Hinahayaan ko lang po yung mga bagay-bagay na talaga naman pong mapapaisip po kayo. Di po ba? Hindi, real talk yan mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po yung pinaka-latest at sariwang update, abay dito lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang True-Blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Soy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.